Dito kami nagulat sa mga nangyari nang malaman namin na si Tantan ang mapapangasawa pala ni Lisha. Palagi namin siyang nakakasama tuwing mapupunta kami dito sa kanilang lugar at nanggaling kami sa kanila para malaman kung ano ba ang buhay na mayroon si Tantan. Pero wala siyang naikwento sa amin tungkol sa mga pangyayaring ito, ang pag-aasawa nilang dalawa ni Lisha. Panoorin po natin mga kababayan kung ano nga ba ang buhay na mayroon din si Tantan. Hello mga kababayan. So, alam niyo itong bahay na nasa sa likod? Ito po ay bahay nila Tantan. Ito yung pinatilyo na lagi namin nakasama kapag pupunta kami dito. Pero hindi ko alam na ito yung bahay niya. Kagabi, dito namin siya nakita. Dito pala ang kanyang bahay. Sa isang maliit na bahay na ito. Ayo! Tan! Pwede ako, uy, nagluluto. Sira. Di mo maak yung araw, aso nyo? Dili? Kunti lang? Basig mamaak? Ha? Okay. Pwede na akong pumasok. Isang maliit na bahay nila. Sabi, Ikaw kaayo nga balay si. yan ang papa mo? Oh. Bata pa pala yung papa mo eh. Bata pa. Ha? 33. Ika, ikabit ko lang to. Dito, lapit ka dito ta. Lapit ka. O kagabi kasi mga kabayan, okay. Hindi na kasi kami kahapon nakapag kwentuhan ni Tantan dito kasi madilim na. Okay, nasabi mo kahapon, nakahiga ang papa mo dito kahapon. Anong sakit niya? Sakit yang dere. Dibdib. Saan pa? Nasi ang lit ko dere. Okay. Inuubo ka? Wala. Wala sa kagbuang ka. Usay ra ko ubo sir kung makapasan ko bugat. Hindi ka naman nilalagnat. Kalantura, wala. Usay sir. Hindi makapas agbog at mga makalintura dayon siya. Wala naman siyang sakit na baka may TB. O tibigid yang sakit sir. Ha? TB? May TB? Ay, tika muna. Lalayo lang kami konti. May TB ang yung papa. Tantan. May TB? Oh. Sakit yang dere sir. Oo nga. May... Nasuka siya dugo. Ha? Nagdugo suka. Gilab katlangas sa. Kaisa ra ko makadugo. Oh, may TB. May TB nga. Tika, Tan. O, hindi, para nag-iingat din kami. Ikaw din. Di ba? Oh. Sige, pahinga ka muna tay. Pahinga ka. Sige, pahinga ka muna. Hindi para, ganito kasi yun Tan. Ang pag-iingat kasi ng may sakit sa TB ay nagsisimula yan sa pagkain. Dapat nakahiwalay ang pagkain ng iyong papa. Nakahiwalay ang pagkain niya palagi, pati ang kutsara. Hindi mo siya lagi dapat kasama kasi nahahawahan kayo. Masasalin sa inyo yung sakit ng papa. Lapit ka dito. Dito ka. Medyo... Oo. So, ang TB kasi Tantan, nakakahawa. Okay? So, dapat kayo nag-iingat. Even ikaw. O, ang kinakain niya, ang kinakain mo, magkahiwalay. Ang baso, iniinuman, lahat. Dapat siya talaga separate. Para kayo sa loob, hindi kayo mahawa. Ang TB ay nakakahawa is tuberculosis. But nagagamot yan, mayroong tambal dyan para magamot si papa mo. Saan kayo? Ito ba yung Loreto o Agusan? Loreto or Kapalong? Kapalong sir. Sa Kapalong. So, libre lamang ang gamot sa Kapalong. Ibig sabihin, pupunta kayo ng center sa Kapalong, ang iyong papa ipapagamot. Bibigyan siya ng gamot o tambal, katulad ng ginawa natin kay John Red. Yung sa papa niya, ganun. So, para ang iyong papa magagamutan ng 6 months, magagamot siya. Naintindihan mo? Okay.
Hindi kasi biro yung TB pag napabayaan, lalala, maring ikasawi ng buhay. Pero yon, naagapan yon sa pamamagitan ng paggamot. Ha? O, pag lumala ang sakit ng iyong papa, delikado. Ha? Okay? Sige. Hindi ko kasi alam na ganun yung senaryo eh. No? Oh. Okay, kaya medyo natakot ako rin siyempre sa health natin. Kaya napaganon ako eh. Kasi iba yung TB ha, delikado yan. Nakakahawa. Ikaw ba, baka ikaw mayroon ka na rin, wala. Wala. Wala naman. Kaya mag-iingat. Even ng mama mo. Ha? Ang mama, Nasig nagkalotong kamote, sir. kasi ang papa hindi makatrabaho. Ganito ang gagawin na, pupunta kayo ng Kapalong, magmotor. Pupunta sa center, libre lang ang Kapalong eh. Libre lang ang gamot dyan. Libre lang po. At saka ang tibay, libre lang. May iba lang bibiling gamot. Pero kapag ang iyong papa ay nabigyan ng tambal, 6 months, 6 na buwan, dire-diretso ang inom nun. After 6 months, saka babalik doon para ma-check up ulit kung okay. Ha? Pero pag binigyan siya ng gamot kinahanglan, may oras ng pag-inom. Hindi kailangan, kahit kamote lang okay na kainin. Basta lagyan nyo lang siya ng sabaw, kamote, galay. Kailangan lagi siyang kakain. Ha? Yes, sir. Okay? So ganito ang gagawin ko. Bibigyan kita ng pagpapagamot ng iyong papa. Ha? Okay? Para sasamahan mo siyang makapunta doon. Ha? Okay? So ito si Pong si Tantan ay mabait ito sa amin. Every time na kami ay nandito ay tinutulungan niya kami. No? Nasama yan sa amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, itong 10,000 Tantan na gamitin sa pagpapagamot ng iyong papa. Naintindihan mo ako? Halika nga, tindog ka. Anong gagawin dito sa 10,000? Palit yung tambal, sir. Gamot. Gamot ng iyong papa. Okay, sige. Pa-check up ha. Ha? Yes, sir. Sasamahan na. Okay, kasi ikaw nakapag-aral kayo, naintindihan mo. Ano? Yes, sir. Hawakan mo to. Salamat Okay. po, sir. Di ba, gusto mo Tantan, makapag-aral ka. Yes, sir. No? Okay, halika dito tayo sa labas. Itago mo muna. Sige. Ipanganak na sa kong papa. Ibigay mo kay papa. Halika dito tayo. Para tayo makapag-usap ng maayos. Dito tayo. Kanin ba to sa inyo? Yes, sir. Kanin? Paniud to na, sir. Panood to nyo. Oy, kamote. Wala Oh, panalot to. dito na lang tayo. Diyos ko, na ano ko eh. Na-alarma ako sa... Kaya dapat din kami nag-iingat eh, no? Yung face mask. Kasi si papa mo, delikado yun. Kasi nung siya po ay kausap namin noong... last 2 weeks ago, gusto mo nang gusto mo magpulis, di ba? Sundalo. Police, sir. O kaya lang yun nga, yung pag-aaral niya baka hindi magtuloy-tuloy. Ngayon may good news ako sa iyo. Ha? May good news, magandang balita para sa iyo. Pero tanungin ko lang, baka ikay mag-aasawa na. Hindi pa, sir. Pwede. Ha? Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Nasabi mo rin naman yan nung nakaraan sa amin, di ba? Na ayaw mo pang mag-asawa dahil Hirap. ng buhay. Pero may uyab ka, sabi mo, girlfriend mo yun eh. Nag-I love you sa'yo? Yes, sir. Ha? Kayo pa ba? Yes, sir. Kayo pa? Paano yan? May girlfriend ka. Ha? Napupuntahan mo ba siya doon? Wala. Wala? O baka girlfriend lang sa isip? Yes, sir. Sa isip lang? Okay, ano bang plano mo, Tantan? Anong plano mo sa buhay? Bisaya. May pangandoy ni mo sa imong kinabuhi. Ambot, sir. Ambot. Bakit ambot? Gusto makaman, sir. Gusto mo makahuman sa pag-aaral? Yes, sir. Huwag ka mag-aasawa. Baka mag-aasawa ka eh. Hindi ka ba mag-aasawa? Hindi, sir. Okay, ganito. Ang good news ko sa'yo, may nag-sponsor sa'yo. Alam mo yung sponsor?
Hindi sir. Okay. Ang sponsor kanto ibig sabihin nun. Tayo muna, may baboy. Paparedo sa amin. Ano ba baboy? Anong gusto mo? Kitson daw. Lechon? Sige, unya. Okay. Wa pa na igbot. Okay. Ang ibig sabihin ng sponsor tandaan, halimbawa ako, inisponsoran kita. Papadalan kita ng allowance mo, ng pera, para makapagpatuloy ka sa iyong pag-aaral. Papadalan kita ng monthly allowance para sa iyong pag-aaral. Yun ang ibig sabihin ng sponsor. Magpo-provide ng iyong pangangailangan or balon sa iyong pag-aaral. Naintindihan na? O, kaya ang magandang balita, mayroong magi-sponsor sa iyo para kahit paano mayroong kang allowance sa school. Anong grade ka na? 7 sir. Grade 7 pagpasok. Late na kasi siya nakapag-aral. So sa pagiging grade 7 mo, kailangan mong mag-aral mabuti para yung mag-i-sponsor sa iyo matuwa, hindi ka pabayaan, hindi siya mawala, hindi ka mawala ng sponsor para tuloy-tuloy ang pag-aaral. Kaya ba? Kaya mo na mag-aral. Kaya. Kaya mo na hindi mag-stop. Kaya sir. Kaya mo na hindi mag-girlfriend. Kaya sir. Kaya mo na hindi mag-asawa agad. Kaya sir. Oh. Kaya mo na bigyan kami ng magandang grado. Kaya sir. Okay, sige. Dahil kaya mo, ito po ang nagpa-sponsor sa kanya. Ito yung magandang balita para sa iyo. Si Tita Serena Amlihan, willing na mag-sponsor sa iyo. Sabihin, tutulungan ka niya. Pero hindi ko pa na-confirm kung kailan siya magpapadala sa iyo. Pero ito na yung sigurado. Si Tita ng Moscow magpapadala sa iyo ng 2,500 a month. So, ibig sabihin, sa isang buwan, meron kang 2,500 na allowance mo sa iyong pag-aaral, balon, o pambili mo na uniform, di ba? Yes. Asan ka nga mag-eskwela? Sa tawin yan Sa sir. Tawinian. O, tiyaga-tiyaga lang kahit malayo. Di ba? Dire-diretso lang ang pasok. May pangbaon ka na, may pambili ka notebook, papel, na kailangan mo para makahuman ka sa pag-eskwela. Huwag mo lang kaming pipikuin kasi meron ka ng sponsor. Ha? 2,500, eh, okay na yon. At meron pang isa kung magkano yung ipapadala niya. Naintindihan mo? Yes sir. Okay, sige. Basta mag-aaral kang mabuti. Ha? Yes sir. Okay, so ngayon, tayo. Ha, hindi na kami nag-usap mga kababayan kasi yun nga, may sakit ang kanyang papa. So yung mayroon siyang pinadala na si Tita Moscow ng Russia na 3,000. Ibigay ko to sa iyo ngayon. Ha? Ibibili mo ito ng iyong mga gamit sa Pag-aral sir. pag-aaral. So bibili ka ng notebook, bag, papel na iyong kailangan. Okay? Dahil kapag hindi ka nagbili ng notebook, wala kang gagamitin. Naintindihan mo ko? Yes sir. O, kaya ang gagawin natin, bibili ka ng notebook. Mausok po kasi. Ayan. Bibigay ko to sa iyo yung 3,000 ha. Maraming pong salamat again kay Tita Moscow ng Russia. No, para po kay Tanta. Napakabait itong bata na to eh. Okay? Tita Moscow, thank you sa iyong pinadala. Ito ay para sa iyo. Thank you sir. Anong gagawin mo dyan? Palit og gamit sir. Oh, kasi sa June na ang pasukan. So, ibibili mo yan ng iyong gamit, ha? Tita Moscow, marami pong salamat. At kay Tita Serene Amlihan, ay willing ding mag-sponsor sa iyo. At pag mayroon pa ulit na gustong mag-sponsor sa iyo, sasabihan kita, ha? Okay? Basta ang pangako mo lamang ay mag-aaral kang mabuti. Ilan nga kayong magkakapatid? 7 sir. 7. So, ilan pa ang walang asawa? Akong pinakamagulang sir. Ikaw ang pinakamagulang. Yes sir. So, sa 7 wala pang may mga asawa. Wala pa sir. Ang bata pa nga kasi ng papa mo eh. Yes sir. No? Oh, mag-iingat ka sa sakit ng iyong papa, ha? Yes sir. Okay. Tsaka, ang gagawin mo palagi, papakainin mo siya. Ano? Kailan kayo pupunta ng Kapalong. Kapalong? Kailan?
mga bisag mga duha ka adlaw na lang moadto ko. Okay. Sige. Sino kasama mo? Para na ako ug akong uyuan. Yung uyuan. Oh, para mapagkamot yung papa ha. Ulitin ko, delikado ang sakit ng iyong papa. Ha? Okay. Yung solar na bulad. Ha? Nabilad na. So kasi kagabi binigyan po natin ito ng solar para mayroon silang magagamit. Yung bahay nyo, ang liit ano? Yes, sir. Gamay kaayo. Gamay ng bahay nyo, no? Ang liit ng bahay nyo. Kaya dun sa lugar na pinaghihigaan ninyo, siksikan kayo, delikado. Pwede kayong mahawa. Yes, sir. Naintindihan mo ko? Yes, sir. Oh. Tsaka huwag matigas ulo mo ha. Pag pinag-aaral ka namin, mag-aaral kang mabuti. Ha? Kasi karagdagan ka sa scholar namin, pero imamonitor kita. Yes, sir. Ang problema natin, ang communication natin. Kung paano kita papadala ng allowance mo dahil wala kang cellphone ano. Yes, sir. Pag nagpunta ka ng Kapalong, Ako'y magamit, sir, hindi maadto ko. ha? Ako'y magamit. Kaya nga. Wala kang kasama dito na may cellphone. Wala, sir. Yun ang isa sa mga problema namin. Wala siyang magagamit na cellphone. Na pambili ng cellphone. Oh. Hindi ko rin naman agad siya mabigyan ng cellphone kasi tinitingnan ko baka mamaya hindi naman magpatuloy ng pag-aaral. Yun ang worried ko. Papatuloy ka ba sa pag-aaral? Patuloy, sir. Huwag mo ko ipapaya kasi may sponsor ka. Yes, sir. Ha? Ang allowance mo ay hindi ko alam paano ko kaya ipapadala. Kay Kuan may cellphone mantan si Jerome. Jerome. Oo, i-chat ko muna si Jerome at saka si Wendy para kung sa'yo, para maipa-Gcash, maipadala sa ang allowance mo. Then, babalikan ulit kita dito kasi kay Ivan, babalikan ko para maibigay din yung cellphone niya. So, possible na ganun ang gawin ko pagbalik ko para makita ko lamang na naka-enroll ka muna, makita ko na nag-aaral ka, at saka kita bibilan ng cellphone mo pang chat sa amin kapag may kailangan ka, lalo na papadalan ka ng allowance. Kaya lang problema dito, saan dito ang padalahan ng Gcash? Layo, ano? Oh, sa tawi ni Anog sa Kapatagan. nursery. Nursery? Oh, Sa may, doon sa Sa tawi ni Anog. Tawinian. Oh, na may Gcash der. Alam nyo? Okay. So, ganun ang gagawin natin, medyo malayo. Ha? Okay, huwag mo kami bibiguin. Yes, sir. Oh, napakaswerte mo Tantan kasi may nagbukas ng palad sa'yo. Oo. Na every time na mayroon kaming maiba-vlog na kababayan natin na gustong tulungan, mayroon talagang tutulong. Kaya na dumadami ang aming mga scholar. Yun naman ang natin sa kabundukan matulungan natin ang mga katulad po nila ng mga katutubo. Hindi nakakapag-aral. Diba? May gamay ka pang maliit na kapatid. Meron, sir, na arader eh. Ang mama mo ang nasa bundok kasi may sakit ang iyong papa. Bata pa na kanyang papa. 30 pa lang. So, isave mo ang iyong papa ha. Yes, sir. Maaring ikapahamak niya. Gugustuhin mo ba na may mangyaring masama sa papa niyo bago mo ipagamot? Yes, sir. Ha? Kat. Kaya dapat, sundin mo yung sinabi ko na ipagamot siya. Yes, sir. Para hindi lumala ang sakit. Gusto mo bang may mangyaring masama sa papa mo bago pa ipagamot? Dili, sir. Oh, hindi diba? Kaya ipapagamot ha. Sir. Teka, mausok itong kamote. Anuhan mo nga tan? Baka lutunit makahingi. Hilaw pa nga ni. Hilaw pa. Wala na karon na pa. Ay, hindi. Huwag mong patayin. Ay, pasiga Oh, pasiga lang. Ano gagusto mo? Ikay malilit ka. Halika po, halika. 15 milyan, mahal yung baboy. Ito ilang at ako'y makahingi niyan. Siya. Tingnan mo nga, baka luto na. Wala pa. Wala pa. Mamaya pa siguro yan. Gatungin mo at ang hindi mainit. Mag-aaral ka tan ha. Yes, sir. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. Okay, sige. May nakita akong kapitbahay mo dyan. Kagabi naman napunta kami na dyan.
Madilim kasi kagabi. So, nabigyan namin ng ilaw. Halika nga, samahan mo ako doon sa likod. Doon. Pinsan mo ba yan? Ha? Yung nakatira dito? Uyuan ako. Mga Uy. uyuan ako. Uyuan. Yes, sir. Ayun, nakabit nyo na ba ang solar? Us, Ayan na. Nabilad na. Tingnan nga kung nagcha-charge. Ayan nagcha-charge. Ito yung mga binigay natin kagabi na solar para mayroon po silang ilaw. Asan mo pa karunduha? Ha? Laglaag lang. Laag-laag lang mo? Sige, malitsyon ka. May pamalay dyan. Ayan. Hello, kuya. Kamusta ka man? Ito at least mahayag ka, makita natin sila. Ikaw lang isa dyan? Si ate. Teka. Mainit. Okay lang kayo? Ayan na. Naibigay natin yung solar sa kanila kahapon. Namin dyan mga bata, nakaukuyabit lang, madilim. Hindi mo ilawan hindi mo makikita may tao. Buti na lang, may tao pala na. Di ba? Buti na lang, mayroon tayong solar. Agsugaan na ito mamayang gabi. Ilaw na. Patingin nga ng remote, kuya. Siko nga. Tingnan natin kung ilaw. Siyempre, bibitin solar yan. Kailangan susugayan. Hirap naman kung di sumuga. Naku, Pao. Dali, may battery ga. Yan. Wala pa ng battery. Ano ito yung ilaw? Walang battery. Joke time si kuya Naka-automatic kasi yan. Buti pinuntahan mo. Kaya nga, buti pinuntahan ko. Paano niya paiilawin to? Kagabi kagabi kasi umilaw lang yan kasi may factory charge. Ay, sorry. Yun na lang, pinuntahan natin ang sugaan niya. Ayun. I-auto na natin. Huwag mo nang pindutin, kuya ha. Automatic yan na ilaw. Tanan mo. At least mayroon na silang pagkain. Tara na. Diyan ko lang tong suga nila kung okay. Tanha, yung sinabi ko sa'yo ha. yes, sir. Sasama po yan sa amin Paggamot mo ang tatay mo ha. Yes, sir. Kami po ay aalis na. Kasi meron pa tayong pupuntahan na babalikan po natin. Let's go. Lead na. Sa Abangan sa part 2 ang gagawin naming pakikipag-usap naman sa pamilya ni Tantan upang hindi na maituloy ang pag-aasawa nito kay Lisha. Mainit ang panahon ng mahal